pag-ibig. Anyway, ito yung binigay sa akin ni Ronald na topic about love, ano. So, pero hindi naman niya ako binigyan ng uh, particular na topic about ano ba dapat kong pag-ibig. So ako na lang ang nag-isip, no. So ngayon siguro simpleng lang naman ito. Pagkatapos nito, pwede tayong magkaroon ng konting palitan ng ating mga kaisipan. Siguro hindi naman masyadong malalim 'tong mga pag-uusapan natin may kinalaman sa pag-ibig, ano. Kaya ito ay parang siguro ang pinaka gusto ko lang mangyari rito, hindi naman ito more of a lecture but more of siguro devotional or a inspirational thing that has something to do with love. So yun ang gagawin natin. Let me give you my simple outline this afternoon. Teka ha. Sandali lang. Nakikita ba, Nad? Ayan. Nakikita, no? Hindi pa, Pastor. Hindi pa? Mm-hmm. Bakit hindi? Share screen. Share screen. Share screen. Kita ko. Ba't sila nakita? Nakita mo? Yung kita ko. Meron na, okay. Sa akin. Okay. Nakita na. Si Ronald, ikaw, hindi mo pa nakikita? Namin, The Excellency of Love. Yung title. The Excellency of Love? Yan. 1 Corinthians 13:1-3. Okay. So, yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayon, ano? Patungkol sa excellency ng pag-ibig. Now, we can say that love is still the dominant theme in many novels, emotion. Siguro katulad ng tinatawag nating mga telenovela sa ating panahon ngayon. Hindi naman nawawala itong paksa ng pag-ibig pagdating sa mga telenovela, lalo na dito sa Pilipinas, no? Sikat na sikat yung mga telenovela na galing sa Korea, sa Mexico, o maging yung sariling Athens dito sa Pilipinas. Paksa rin ito sa ating mga musika and music in whatever it is. Well, hindi pwedeng mawala yung pag-ibig. Sa Christian circle, it is still dominant in preaching, in teaching, and even in our own activity. Many assume that Christians are expert in the theme of love. But sad to say, it is not actually true. In fact, it is one of the distorted and abused subject, love. Alam natin na yung Jehovah's Witness, di ba? Isang klase na hindi naniniwala sa pagtuturo patungkol sa hell, no? At ang kanilang dahilan ay dahil ay pag-ibig. Ibig sabihin, they have a wrong concept of God's love. That's why they don't believe in hell. But even among Christian churches, love is the prominent theme to the extent that they cannot balance it with God's justice and God's wrath. The idea of love, often, ating ini-equate ito doon sa tinatawag na emotional feelings and material blessing. Siguro maganda sa pagkakataong ito, ma-remind tayo kung ano nga ba talaga itong love. Kasi madalas, laman pa rin ng bibig maging ng mga Kristiyano ngayon, pag sinabi mong love, may kinalaman doon sa tinatanggap mong mga pagpapalang material. Mahal na mahal ka talaga ni Lord, no? Kasi ang ganda naman ng trabaho mo, o may bago kang sasakyan, o maraming pagpapala na dumating sa iyo. Ganon ini-equate, mahal na mahal ka ni Lord kasi hindi hinayaan niya na tamaan yung bahay niyo at masira nung nakaraang bagyo. Samantalang yung iba, tinamaan ng bagyo at nasira. So ano bang ibig sabihin? Hindi na sila mahal ni Lord. So magandang i-refresh yung mind natin with what the Bible says about love, and particularly Christian love. From the so-called love chapter of the Bible dito sa 1 Corinthians 13. But for the interest of time, siguro ang pag-aralan lang natin yung unang 3 talata kasi we have no time to
discuss. Kulang siguro palagay ko kung buong chapter ang ating pag-aaralan ngayon, baka kulangin tayo ng oras. So gusto ko lang pag-aralan natin itong 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3. Basahin ko dito sa ESV, sa English Standard Version. Sabi rito, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. If I have a prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Yan po ang salita ng Panginoon. Now, itong chapter 13, madalas ginagamit ito sa LCM, Love, Courtship, and Marriage. Well, meron naman tayong mga prinsipyo makukuha mula sa chapter na ito patungkol sa LCM, but we ought to remember that the context of this chapter starts from chapter 12. Doon sa chapter 12, ang tinatalakay doon is spiritual gifts. There Paul emphasized that we need to balance the differences and the unity of the church. Yung pagkakaiba-iba at pagkakapareho ng iglesia. Kaya nga, we need to see the church in this way. Unity in diversity. Dapat daw ganun ang tingin natin sa church. Ang church ay may pagkakaisa sa pagkakaiba-iba. Ang ganda nun, Pagkakaisa sa pagkakaiba-iba. Unity in diversity. We are one body, yet we have different gifts and function. Yun yung diniscuss ni Paul Ang totoo, buong chapter 12 hanggang chapter 14, yun ang kanyang tinalakay. Pero sa gitna ng chapter 12 at saka chapter 14 where he discussed the issue of spiritual gifts, nasa gitna itong chapter 13, isiningit niya yung chapter 13 para i-discuss yung pag-ibig. At sa tingin ko, yung pinaka-transition nitong chapter 12 to 13 ay ito. Itong nakalagay sa chapter 12, verse 31. Sabi rito, but earnestly desire the higher gifts, and I will show you a still more excellent way. So, parang ang sinasabi rito, earnestly desire the higher gifts. Now, ang tinutukoy ni Paul dito na higher gift ay yung gift of teaching. No? Now, of course, Paul did not mean that everybody must be a teacher, or preacher, or pastor. Rather, Paul is saying na merong diversities ng gifts, but the gift of teaching must be a priority. No, it should not be absent in any activity in the gathered church. Okay, let me underscore that. Yung maraming gifts sa church, iba't iba, no? But the gift of teaching must be a priority. Ito ay dapat sentro at dapat merong mahalagang laging place in any activity of the gathered church. Kasi sa panahon natin ngayon, minsan may mga pagkakatipon, tinatawag pa rin pagsamba, pero wala na yung preaching and teaching. Pinalitan na ng pantomime. No? Pinalitan na ng drama. At pinalitan na ng music. Now, hindi ko sinasabi na yung music ay hindi mahalaga sa gawain ng iglesia, no? May bahagi yon. Pero ang nangyari, mas prominent yung music sa teaching. Meron nga akong minsan nadaluhang isang iglesia rito sa Pilipinas sobrang haba nung kanilang yung kanilang praise and worship. Talagang sa sobrang haba, pag upo ng mga tao pagod na. Kaya nung merong nag-preach, tulog na yung iba. So nakita ko, ganun na ngayon Kasi masyado nang nabigyan ng emphasis yung tinatawag na music na naging priority ito sa church. Bahagi ang music, no, sa pagpupuri natin sa Panginoon, pero hindi ito yung prominent. Hindi ito yung center. The center must be the gift of teaching. It must have a best place in the gathered church.
No, it should not be absent. But he said here, sabi ni Paul, dito sa transition, I show you a still more excellent way. Tapos pumunta na siya doon sa chapter 13, kung saan tinatalakay niya yung love. Dito makikita natin na si Paul ay nag-depart siya doon sa common understanding of love. Sabi niya, love is a way. Love is a way. Gusto ko nga sana pamagatan itong paksa natin ngayon na love as a way. No? What is a way? Alam ba, ano ba pag sinabi nating way? A way will bring you from one place to another. Di ba? Yan yung daan ang magdadala sa iyo mula sa isang lugar patungo sa isang lugar. Yun ang ibig sabihin ng way. Sabi ni Paul, yung love daw is a way. Ngayon, ang common understanding natin ng love is emotional feelings. Excellent way. Dito. George, nawawala ka. Pastor? Left ba ako? Yes? Nag-choppy yung saka nagda-drop out kay. Okay, ngayon okay na? Okay naman. Okay naman. Okay. Sige. Pwede ba akong sandali mag-pause kasi baka ginagamit yung iba yung internet para makafocus lang dito. Ano? Sandali lang ha. No problem, Pwede? Pastor. Okay. Sandali lang. Huwag niyo muna gamitin yung wifi. Hello? Hello? Okay na po. Okay, Okay. diretso na ako, no? Sige, Pastor. Ngayon, gusto ko mag-focus ngayon dito kasi sabi ni Paul, yung daw pag-ibig ay way. No? Hindi yan common Sandali, Pastor. Napuputol ulit. Hello, wala uli. Wala ulit, Pastor. Pablo, ito is ng way, no? And not just way, excellent way. Ang sabi niya rito, no? And then pagkatapos dito mismo ay pinaliwanag niya bakit ito excellent way. Now, dito na meron daw 5 excellent things, no? Here, ano 'yon? Yung mga concepts and the sacrifices that man can do. And you can do this, but if you have not love, you're nothing, which literally mean you are zero, multiplying thousands or millions or billion, di ba? Pagka nagmo-multiply ka ng 10,000 o 10 million or zero pa rin yun. Parang ganon. Therefore, I think the very message na sinasabi ni Paul ay ito, gifts and sacrifices have no amount in the sight of God outside the way of love. Gifts and sacrifices have no amount in the sight of God outside the way of love. Loob o sakripisyo na may halaga kung wala sa daan ng pag-ibig. No? Ito yung sinin natin ngayon. At nagpong talakayin ngayong hapong iuna, you can do a lot of good for love. Yan ang una. You can do it without love. Hindi ka gawa magagandang bagay para sa tao lang big. Binanggit dito ni Paul ang tatlong sakripisyo. Lahat makakatulong sa kapwa natin. Unang-una, sabi niya rito ay pagsabang, no? No, hindi lang iba't ibang wika eh. Sabi
niya daw ng wika ng isang anghel. Alam niyo, may speaking in tongues sa New Testament. Pero hindi naman siya angelic. No? Pero sinabi dito ni Watch niya He even stretched it to you super. If you speak the tongues of an angel, actually presupposing that there is a possibility to speak an angelic language. He said, granting, halimbawa lang, no? Na kaya mong magsalita ng mga anghel, no? Sabi nga ni Paul, kung pwedeng mangyari, parang he is willing to concede that you can do it. But without love, it is zero. It is meaningless. It is nonsense. It is no use. It has no profit at all. So yun ang una. Pangalawa, binanggit niya, prophecy. And he is stretched again to a kind of prophet that has not been experienced in the past. Ano yun? Ability to know all mysteries and all knowledge. Wala pang propeta na merong ganyan, na may abilidad na malaman ng lahat ng kaalaman. Yung mga propeta na dakila sa nakaraan, binigyan sila ng kakayanan ng Panginoon para masabi nila yung mga bagay na hindi pa nangyayari at mangyayari pa lang. No? Binigyan sila ng Panginoon ng discernment. Pero walang sino mang propeta sa nakaraan, kahit sinong dakilang propeta na alam ang lahat ng hiwaga, alam ang lahat ng kaalaman, walang ganon. Pero sabi ni Paul, I'm willing to concede. No? Kung kaya mong gawin yan, no? That you can do it more than what the prophets of old did. Yet without love, that is nothing. And then, hindi lang yon, gift of all faith. Meron bang gift of all faith? Merong gift of faith. Pero in-stretch ni Paul ginawa niyang gift of all faith. Tandaan natin, not all people or not all Christians, merong gift of all faith. Some gift of a particular problem, but no one has the gift of faith for all kinds of problem. Sapagkat dinisenyo tayo ng Panginoon na kailangan natin yung isa't isa. No? Hindi tayo binigyan na lahat na lang kaya mong i-address sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi. Alam mong ginawa ng Panginoon? Hindi. Hindi lahat. Hindi. Hingi ng tulong o kailangan din tulong ng iba. Yun ang disenyo ng Panginoon sa atin. So, walang ganon. But sabi ni Paul, granting that you don't need other people because you have all the faith that you can resolve all kinds of Pastor, naputol ulit. that can address all kinds of problem. Pero sabi ni Paul, if ever you have that kind of all faith na hindi mo kailangan ng iba because you have faith to resolve all kinds of problem, yet without love, it's nothing. And then here, super benevolence, no? Yung super benevolence na tinutukoy dito, niya, wala ka naman sigurong alam na tao Do you know a person who is willing to give his all, his everything for the poor? Alam nyo, si Bill Gates yata, di ba, isa naman siya sa pinakamayamang tao sa mundo, kilala rin siya bilang merong pinakamalaking ibinibigay sa mga charitable institution. But of course, sigurado tayo na yung sinishare na niya sa mga charitable institution, baka wala pa sa kalahati yun ng kanyang assets. Dito sa Pilipinas ngayon, kahapon, nag-meeting ang mga mayayaman dito. Yung may-ari ng Shell, yung may-ari ng Robinson, lahat ng mayayaman para magtulong-tulong sa pagbili daw ng bakuna para itulong sa mga Pilipino. Pero tiyak natin, yung maganda yung ginagawa nila, it's a kind of benevolence. But of course, siguro sabihin natin, barya lang yun Halos baka nga tinga lang yun doon sa dami ng kanilang pera.
although kahanga-hanga, in the sight of man, beneficial yung kanilang activity, pero wala yatang tao na halos ibigay niya na yung lahat. Pero sakaling merong ganun, sabi ni Paul, yet without love, still nothing. And then, siguro yung pinakahuling punto rito ni Paul, yung willing to be martyred. Di ba? May binanggit siya rito, basahin ko lang uli, no? Sabi rito sa verse 3, if I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, gain nothing. Ang ginamit kong salita rito, willing to be martyred, ano? Willing to be martyred. Alam nyo, may mga sa kasaysayan natin, yung mga minartir, hindi naman nila gustong martir sila, kaya lang dahil hiningi iyon ang kanilang nanampalataya sa Panginoon. Pero yung may mga tao ba talagang willing? Ito, sabi niya, willing. Gusto nga, kung kinakailangan siya magpasunog na, handa na siya . Kasi yung ginamit na salita rito, the word, ginamit yan sa New American Standard Bible, at sa New King James, yung ginamit ay give. It's the idea of willingness, no? Willingness. So it is not a picture of a man captured and was martyred, but a man who is willing to be a substitute instead of the other. So, meron ba kayong nakaisip na meron ba taong ganyan? Wala tayong maiisip na ganyan, Kristo lang. Pero sabi niya kung sakaling merong ganyang tao, maliban kay Kristo, yet without love, it's still useless. Now, what that tells us? In our doings, there can be a lot of motive other than or contrary to the way of love. You may be doing good things for other people, whether member of your family or church, but not in the way of love. Maaring ang nasa likuran ng pinakainting gawain natin ay pwedeng kapaimbabawan. You may serve people, but the motive is to manipulate them. Halimbawa sa Bible, Absalom, kung natatandaan ninyo, si Absalom, tumatayo doon sa gate ng city every morning para i-attend yung mga tao, no? Binigyan niya sa gagandang payo. At ang kaya niya ginagawa yun, hello? Nawawala na naman? Chap-chap ulit. Okay na ulit, Pastor. Okay na ulit, okay. So, maalala natin si Absalom, di ba? Ang ginagawa niya, pinapayuhan niya yung mga tao doon sa gate ng city, hindi dahil gusto niyang makatulong sa kanila, kundi sabi para to steal their heart. Pawin yung kanilang puso na dapat ay para kay David, kundi para sa kanya na. Kasi gusto niya rin kuhanin yung throne ng kanyang tatay na si David. Maraming ganyan. May mga tao na gumagawa ng mabuti, no? Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil merong ibang hangarin pa. Many have performed their gifts, but they expect the praise of men. Diba ganon? Many have gone on with all their gifts and career to full their own pockets para mapuno ang kanilang mga bulsa. You may do a heroic act without expecting something in return, yet still no love. Yan ay pwedeng mangyari. Alam nyo, ewan ko sa inyo kung narinig na ninyo ito, no? At the beginning of World War II in 1939, isang national leader umulat sa kanyang diary. Ang sabi niya sa kanyang diary nito, my whole life belongs to my people. Now, pag nabasa nyo yun, narinig nyo yun, my whole life belongs to my people, you may say, napaka-heroic naman ng taong ito. Napakatindi naman ng conviction ng taong ito. Until you discover na yung nagsulat na yun ay walang iba kundi si Adolf. Even a Hitler, who behind the Holocaust, the killing of 6 million Jews, the one who did chaos in Europe, could have a heroic motive. But definitely, no love for Hitler.
In fact, nagsabi nga na kung meron daw talagang mahal na mahal si Hitler, walang iba kundi yung kanyang mga aso. No? Ang punto ko ganito, never presume your motive when you do something good. Never presume your motive when you do something good. Maling-mali na ini-equate natin yung motibo natin sa klase ng ginagawa natin. It is wrong to define love in terms of what you are doing. Kasi pwede kang gumawa ng kapaki-pakinabang na bagay. Makatulong sa mga tao pero wala kang pag-ibig. Dapat ating suriin lagi ang ating mga puso. At ito isang bagay na para rin sa akin. Mensahe rin ito para sa akin. Madali nating lokohin at dayahin yung sarili natin Ayos tayo dahil sa ating ginagawang mabuti sa harapan ng tao. Alam ko na ang totoong pagsusuri sa puso, minsan masakit. It is painful to examine your hearts. Kaya nga sabi ni A.W. Tozer, sabi niya ganito, I have seen many ugly sights, but none more ugly than the sight of my own hearts. It is indeed important to examine the motive of our hearts. Alam nyo, ayon sa pag-aaral, nakita ko nga lang to kanina, 17.9 million na mga tao sa buong mundo ang namamatay dahil sa heart disease. And 2/3 of them, ang unang symptom daw nung kanilang pagkaalaman na meron silang sakit sa puso ay inatake na sila. Wala silang alam at nalalaman na may sakit sila. Nalaman na lang nila nung inatake sila at yung iba naman. Mga kapatid, never presume that your heart is okay because you are doing good things. You are always present in the assembly. You receive praise from people. Examine it in light of His searching words. Ginagawa ko ba talaga ito dahil mahal ko ang Diyos at mahal ko ang mga tao? Yun ang unang punto. Ito yung pangalawa at huli. You can draw a lot of praise from people without God. When you prophesy, when you speak in tongues and have full of faith those days, you are doing good for people. Pero, ayon sa evaluation ni Paul, hindi yung sinasabi ng tao ang mahalaga. Kundi ano ba yung sinasabi ng Diyos? Kasi, ang Diyos lang ang nakarecognize kung ginagawa ba natin ang mga bagay na ito sa daan ng pag-ibig. Kung wala ito sa daan ng pag-ibig, wala itong kabuluhan. Sabi niya, di ba? It is like a sounding brass. It is like a gong, clanging cymbal. Alam niyo yung salitang ginamit doon, pareho nung salita na ginamit sa chapter 21, verse 25 ng Luke 21:25, yung ginamit na salitang roaring seas. Ano ba atin dito na who tried to talk waves of the sea? Walang kabuluhan yun, di ba? Kausapin mo yung alon sa kinausap. Meron bang gumawa niyan? Siguro sa panahon na napakalakas ng alon, kinakausap nila yung alon. Wala yun, walang tenga yun parang ganun. It is like singing cymbal before God. It is like a noise. It may be a sweet sound in the hearing of the people, but to God, it's just a noise. It may be pleasant and admirable act in the sight of your neighbor, but to God, it is just a noise. Kapag tinitimbang na ng Diyos yung ginagawa natin, kapag susukat niya na ito, yung motibo ng puso natin, kung tinitimbang na ng Diyos yung motibo ng puso natin, ano ba nakikita niya rito? Nakikita niya ba rito ang pag-ibig? Sapagkat kung hindi, it is just a noise. Proverbs 21:2 says, every way of man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. Ang bawat daan ng tao ay tama sa paningin niya, ngunit ang Panginoon ang tumitimbang ng puso. Alam ng Diyos, ang daan ng ating puso, kung may pag-ibig na dumidikta o may ibang motibo na tumutulak kaya gusto mong gawin, gusto mong sihin, at gusto mong ipakita ang isang gawain sa paningin ng mga tao. Ang tanong how do we stand before God?
'Di ba? Humbling thoughts 'yan, ano? Para sa akin, very humbling yung katotohanan na 'yan. And sometimes recognitions gives us contentment that we have done good to men, but we often forget the searching eye of God. Let me underscore that. Recognition gives us contentment that we have good to men, but we often forget that searching eyes of God. Siguro ito yung pinakapunto. In doing good, never forget the searching eyes of God. Alam nyo, napakahirap ito, lalo na sa katulad ko na nagtuturo ng salita ng Panginoon. Kasi nakakatanggap ako ng mga papuri ng tao, ng pasasalamat sa tao, at sinasabi nila, minsan, sinasabi nila, salamat sa ginawa mo, salamat sa sinabi mo, salamat sa pinayo mo, salamat sa lahat ng ito. Pero, bisan masarap pakinggan yun, no? Masarap sa puso. Ano ba ang nagiging dating nito sa akin? Pagdating ng, hindi na ba ako tumatanggap ng papuri ng tao? Meron pa rin ba akong contentment? No? Kasi, di ba, pagka madalas kang tumatanggap ng pasasalamat, tapos minsan isang araw hindi ka pinasalamatan doon sa ginawa mo, parang nag-iik ka tuloy. No? Parang hindi ka makatulog. Parang hindi ka kontento. So, ano ba ang nangyayari? So, ang punto rito, no? So, the question is, we need to ask this. Ginawa ko ba ito sa daan ng pag-ibig? Isang bagay na umawit tayo ng mga hymns, mag-offerings, mangaral tayo. O nagawa nyo sa inyong mga churches. Sa amin, maraming mga gawain, may mga naghuhugas ng plato, may mga nag-aayos ng bangko, may mga naglilinis ng surrounding, may mga nagluluto ng pagkain, tumutulong sa mga tao. Pero isang bagay pa rin, kung ano ang tingin ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Does God see the way of love in all our activities? If there is love in it, praise the Lord. But if there is no love in it, it is worthless, and we ultimately profit nothing. Let us always consider the so-called God factor. Because if we do so, we consider the so-called heart factor. Ulitin ko yan. If we consider the God factor, we will also consider the heart factor. Mahalaga yan. It is equally important not forget our solitude with God. Sana may time tayo lagi na nag-meditate, nagbabasa ng salita, nagre-reflect, nagde-devotion, no? Kinakausap ang Diyos at kinakausap din tayo ng Diyos sa salita. Kung meron tayong dapat pag-imbutan, ay yung parangal na galing sa Diyos. Yun ang pinakamatindi. Yun ang pinakamahalaga. Ano bang sabihin sa iyo ng Panginoon? Well done, my good and faithful servant. Isipin natin ito, mga kapatid, sa pagtatapos. Consider love as the multiplier of your service, not vice versa. Consider love as the multiplier of your service, vice versa. Huwag yung dami ng ginagawa mo ang mag-uudyok para magpakita ng pag-ibig. Hindi. Yung pag-ibig ang siyang mag-uudyok para gumawa ka ng marami. If there is a love, even a cup of water you gave to other is worth in His sight. Diba? Kung may pag-ibig, kahit ng isang malamig na tubig isang malamig na basong tubig na ibinigay mo sa isang nauuhaw, ay katanggap-tanggap at kapuri-puri sa harapan ng ating Panginoon. So yun lang po ang aking gustong i-share sa inyo ngayong hapon, at bagamat medyo may glitches tayo, sana nakuha natin yung pinakabuod ng paksang ito. Ang kahalagahan ng pag-ibig. Love is the way, and for love is excellent. Maraming salamat, at kay Ronald yung ating floor.